Mga Bacoreño, mag-SBR podcast na tayo. Mga Bacoreño, mag-SBR podcast na tayo. Serbisyo para sa Bacor resident. Boses ng bayan may malasakit. Serbisyo para sa Bacor resident. Tapat na usapan, diretsong hatid. Kasama ang puso ng pamahalaan. Para sa bawat mamamayan. Dito tayo, sama-sama ng asenso. Sa Bacor na progresibo. Kamusta mga Bacoreño? Biyernes na naman. Thank God, it's Friday. At maligayang pakikinig sa panibagong episode ng Serbisyo sa Bacor Resident Podcast. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Strike Biribilla, at muli nating ihahatid ang mahalagang impormasyon at serbisyong makakatulong sa bawat pamilyang Bacoreño. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang pundasyon ng masigla at maunlad na komunidad, ang ating kalusugan. Bibigyan diin po natin ang ilan sa mga serbisyong medikal mula sa ating pamahalaang lungsod at kung papaano lubos na mapapakinabangan ang mga benepisyo ng isa sa ating mga katuwang sa serbisyo, ang PhilHealth. Ikinagagalak nating makasama mula sa Office of the City Health Services, si Dr. Ivy Marie C. Erastorza. Bumati ka muna, Dr. Ivy. Magandang gabi po, Mayor. Magandang gabi po sa lahat na nanonood sa ngayong gabing to. Ayan. Ay, mahihayin pa si Doktora. Makakasama rin po natin si Dr. Edwin M. Oriña, ang ating acting Regional Vice President ng PhilHealth Region 4A, na magbibigay linaw sa mahalagang benepisyo at serbisyo para sa mga membro ng PhilHealth. Welcome po sa ating podcast, Dr. Edwin. Magandang gabi sa kay Dr. Ivy at sa ating butihing mayor na si Mayor Strike, and also sa mga Bacoreño. Ayan, samahan ninyo po kami sa isang makabuluhan at napapanahong usapang pangkalusugan. Ako po muli, si Mayor Strike Biribilla, at ito po ang Serbisyo sa Bacor Resident Podcast. Dr. Ivy, ayan, di ba? Ito, napakahalaga itong mga tanong natin eh. Ano-ano ang mga pangunahing serbisyo at programang pangkalusugan hatid ng City Health Services, pati na din yung sa ating mga health centers? Yes, Mayor. Marami po tayong mga serbisyo sa ating mga health centers. So, unahin po natin syempre yung ating mga kababaihan. So, usually yung ating mga buntis, nandyan po yung ating mga libreng check-up sa pagbubuntis. Nagbibigay din po tayo ng bakuna sa kanila, yung tetanus toxoid, also yung mga supplements na kailangan po ng ating mga buntis. And then, kapag po nanganak sila, nandun din po yung ating postnatal check-up. So, ano naman pong gagawin sa mga baby? Syempre, yung mga baby po, kasama na rin po doon na babakunahan po natin, syempre, from birth hanggang po sila ay makarating ng 1-year-old. So, lahat po ng bakuna, yung tinatawag po natin na primary immunization, binibigay po natin sa ating health centers. Also, meron din po tayong family planning. So, libre po yung ating mga commodities, katulad po yung mga pills, DMPA, saka po yung nauuso ngayon, yung tinatawag po na Implanon, na sinasabi po na 3 years na hindi po mabubuntis yung ating mga kababaihan. So, yung mga gusto pong mag-avail, yan po, libre po yan sa ating health centers. And also, nandyan din po yung ating mga laboratory services. So, kung may mga kailangan po magpa-laboratorio, like yung urinalysis, CBC, kung panahon po ng dengue, meron din po tayong mga screening test. Libre po yan sa ating mga health centers, especially na po kung sila po ay may SBR card o talagang taga rito po sa ating bayan. Then marami pa po tayong binibigay na libreng serbisyo din po. Nandyan po yung consultation, of course, dahil po tayo po ay in partnership na po with PhilHealth. So yung libreng konsulta sa ating mga kababayan at syempre po may libreng gamot din po yung kasama. Then bukod po sa ating mga health centers, nandyan din po yung ating mga dentista.
Yes. So siguro nagtatanong din po yung iba, Mayor, na kung tayo po ba ay may mga libreng bunot. Opo, libre po ang bunot natin sa ating mga health centers, especially na po, katulad po sabi ko kanina, kung sila po ay may SBR card o kaya po yung atin po mga senior citizens, PWDs, based on our ordinance po, libre po ang ating mga serbisyo sa kanila. Then, nandyan din pong ating social hygiene clinic. So, siguro po, alam din naman po ng karamihan na marami rin po ang kaso ng HIV sa ating syudad. Correct. So, nagbibigay din po tayo ng libreng test para sa mga sexually transmitted infection, katulad po ng Hepa B, HIV, syphilis, and kasama na rin po na ibinibigay ang libreng gamot sa atin pong social hygiene clinic. So, marami pa po tayong serbisyo, Mayor, kasi patuloy po nating pinapalaki yung ating mga serbisyo dito sa ating syudad. And speaking of bakuna, di ba, ngayon, ongoing tayo ngayon, no, ang pagbabakuna Yes sa po. ating mga kabataan. 6 months? Yes po. Ngayong August po, magsisimula po ang ating measles, rubella supplemental immunization activity kung saan babakunahan po natin ang mga bata na 6 months to 59 months. Yan, alam. Yan po ilan sa mga programa lang po ng ating City Health Services. Pero may CSWD nga, nabanggit niya yung mga buntis, may programa rin po tayo na binibigay para po mula naman po sa serbisyo ng ating City Social Services Office. But anyway, paano pa natin mas pinalakas ang preventive healthcare ng Bacoor, Doktora, lalo na sa mga pamilya, di ba? Sa mga PWDs at siyempre lalo na sa ating mga senior citizens. So yung mga preventive services natin, Mayor, hindi naman po check-up lang yung ginagawa natin. So nandyan po din yung nagbibigay po tayo ng mga libreng test o kaya po mga bakuna, especially po kung meron po tayong pneumonia or flu vaccine na dumarating galing DOH. So syempre priority po natin yung ating mga senior citizens and PWD. Also, nandyan din po yung mga ginagawa nating programa katulad po nung Heart Month celebration po natin na nagkaroon po tayo ng libreng ECG para malaman po kung sila po ba ay may problema sa puso, diba? Alam po natin na marami po ang high blood at nagkakaroon na rin po ng problema sa puso. Nandyan din po yung ating Diabetes Month celebration kung saan nagtetest naman po tayo kung mataas po ba ang sugar kasi sweet po yata ang mga taga-Bacoor kaya kinakailangan po talaga na lagi po nating i-check yung kanilang mga blood sugar. And also nandyan din po yung ating cancer prevention programs na nagkakaroon po tayo ng libreng pap smear para sa mga kababaihan. And then sa breast cancer naman po, tinuturuan po natin kung paano po mag-self-breast examination para malaman po nila kung sila po ba ay may possibility na magkaroon ng cancer. Ayan, ako napakaraming mahalaga po yung bagay na binanggit si Doktora, di ba? Kaya kailangan, avail nyo po yan, pupunta lang kayo sa ating mga health center. Pero, paano pa nakikipag-ugnayan ng lungsod sa ating pong mga barangay health workers upang mas mapalapit ang serbisyo sa mga tao? Paano ginagawa nyo yan? Of course, Mayor, kasi ang barangay health workers po talaga natin, napaka-importante pong part ng atin po talagang serbisyo kasi sila po yung kasama sa frontline po natin. So, yung mga barangay health workers po natin, talagang kinakapacitate din po natin sila. Katulad po nung nakaraan, na nagkaroon po tayo ng training sa kanila yung regarding sa childhood cancer, kung maaalala niyo po, Mayor, na tinuruan po natin sila kung paano po unang makikita kung may sintomas para po mas mabilis na ma-refer po sa ating mga health workers yung mga bata. So, itong ating mga health workers po, sila po yung talagang nag-i-information dissemination. So sila po yung nagbabahay-bahay, naghahanap ng ating mga buntis, ng ating mga bata na kailangan bakunahan para po mas malaman po ng mga tao na ito po ang serbisyo ng ating mga health centers at kaagad-agad po ay nai-refer po sa atin. Ayan. Pero alam mo, Doktora, gusto ko rin maintindihan ng ating mga kababayan. May barangay health centers at saka rural health units. No? Magkaiba po yan. Ang barangay health center, yan po ay sa barangay. Diba? Yes po. Yung pong tinatawag nating barangay health stations, sila po yung under ng mga barangay. Yes. And then yung atin pong city health units or yung mga rural health units na tinatawag, yan po yung under ng city government na nandyan po yung ating mga doctor, nurses, laboratories, Dentist. opo, dentist. So nandun po yung ating mas kumpletong serbisyo. Meron tayong lying in at saka yung sa mata, di ba? Yes Baka po, hindi Mayor. alam ng ating mga kababayan yon. Ayun po, meron po tayong tinatawag na 24/7 lying in and eye center na kung saan libre po ang panganganak ng ating mga buntis. Pero kailangan normal.
Yes po. At saka syempre po, Mayor, yun pong mga non-high risk lang po. Ibig sabihin, yung mga buntis po ng pangalawa hanggang pang-apat lang po ang pwede nating paanakin. And also yung wala po syempre yung mga comorbidities or ibang sakit na po pwede po magkaroon ng komplikasyon habang nanganganak. So yun po, kay may PhilHealth o wala, tinatanggap po natin at libre po na manganganak sa ating lying-in. Then yun pong eye center natin, meron po tayong libreng cataract screening every first and third Monday of the month po, na nandun po yung ating doktor. Libreng screening po yun for cataract. So kahit sino po, pwede pong magpa-check up. Kung hindi man po cataract, kahit po problema sa mata, pwede pong Panlalabo, ipa-check up. Then, doon din po sa lying-in natin ginagawa, Mayor, yung atin pong surgery, free surgery, minor surgery po. Kumbaga, meron po tayong surgeon na every Monday morning, may libre po siyang check-up. At kung may mga maliliit na bukol na kaya pong operahan, libre po nating inooperahan sa ating Lying-in. pong facility. Opo. Ayun, yun po. Ayan. Doktora, saan ba yan? Kasi hindi nila alam yan. Nag-iisa lang po yan, ha? Yes po. Pero may isa po tayo yan. Saan yan? Ito po ay located sa dating Talaba 7, pero ngayon po ay Talabawan na. Malapit po sa Barangay Hall ng Talabawan. So yan, ma-avail nyo po ang libreng panganganak at syempre pati ang ating pong yung minor surgery at sa katarata. Ayan, di ba? At ano pa ang ibang karaniwang health concerns mula sa Bacoor at papaano tinutugunan ng city government sa pamamagitan ng syempre ng iyong office? Of course, Mayor, syempre yung mga sakit kasi ngayon panapanahon din po kasi. Katulad ngayon, nag-uulan na naman po. So baka may mga kababayan po tayo na kumbaga na-expose po sa tubig baha. So, syempre, kailangan po nating i-educate yung ating mga kababayan na kapag po may mga exposure sila sa baha, maaari po kasi magkaroon ng leptospirosis. So, magpunta po sa ating mga health centers para mabigyan po ng tamang impormasyon at kailangan po din po mabigyan sila ng prophylaxis. May iniinom po silang gamot para hindi po magkaroon ng sakit. Kasi noong nakaraang taon, Mayor, kung maalala mo, medyo tumaas po yung kaso natin kasi kahit po nag-ikot yung ating mga barangay health workers, may mga hindi pa rin po uminom ng gamot. Kaya sadly, alam po natin kapag hindi po naagapan ang leptospirosis, pwede po talagang mamatay. So, kailangan po talaga na agaran magpunta po sa ating health centers at i-avail po yung ating mga services. Yan, speaking of that, no, may namamatay po dyan at may namatay po talaga tungkol po dyan sa ihi ng daga. Di ba Yes yan, po. no? Apo. Kaya dapat yung prophylaxis na sinasabi ng doktora, protection yon. So, kailangan po talaga, pagka lumusong kayo sa tubig, huwag ho kayo basta-basta inom ng gamot. Kailangan magpa-check up muna kayo sa health center, di ba? Yes po. Bago pa lang, 'di ba? Bago po kayo mabibigyan ng tamang gamot. Yes po. But speaking of that, 'di ba? Ito rin isa pang tingin ko yung kagat ng aso, 'di ba? Meron din tayo diyan. Yes po. Yun nga po, hindi lang po nabanggit kanina pero meron din po tayong Animal Bite Center located po dito sa ating building, dito po sa City Hall. loob po ng City Hall na meron din po tayong libreng bakuna para sa mga nakakagat ng aso. Ayan. So, importante po 'yan, ha? Dahil wag po natin baliwalain. Lalo na po yan, may nangyari na po insidente dito. Mismo sa City Hall. Yes po. No, na kinalungkot ko talaga. Isa nating security guard, nilaro yung isang tuta. Opo. Dito, no? Nilaro niya, ayun, nakagat siya, binaliwala. Ayun, sa totoo lang, kasamang palad, namatay po yung security guard natin. So, yun. Ayan. So, syempre, sa PhilHealth naman tayo. Paano po gumagana ang yakap, syempre, yakap PhilHealth program? At paano makakatulong to? Syempre, sa ating mga kababayan, di ba? Okay. Sige, tignan muna natin, no? Balik tayo sa umpisa na ang sinasabi natin sa mga miyembro, magpamiyembro ka, magbayad ka, pero wag mong gamitin ang PhilHealth. Bakit ganun, Dok? Kasi ayaw natin magkasakit. Kasi ang Okay, PhilHealth tama. magbibigay pag na-confine ka. Okay. Pero ngayon, meron tayong tinatawag na YAKAP or Yaman ng Kalusugan Program. Okay. Pero tignan muna natin yung umpisa niya. Kasi yung YAKAP, it started last year, pero meron tayong konsulta dati. Yung tinatawag nating konsultasyon sulit at tama. Okay. So dun sa konsultasyong sulit at tama, ang binibigay lang natin, especially sa mga government facilities, only 500. That's per family. 500 pesos per family. So kung 5 ang Anak. Pamilya. 5 ang anak Miyembro ng mo, pamilya. Oh. magulang 7. O, pwede sila. Oh. So magkakasya sila sa 500. Naku. Pareho yon nung 3, isa ang anak, 2 magulang,
500 din. Oo. Oo. So, ayun yung tinatawag nating konsulta before. Pero pinaganda ka na kasi natin ngayon. Ayun na yung pumasok na Yaman ng Kalusugan Program or yung sinasabi nating YAKAP. So, dito ngayon sa YAKAP, iniba na natin. Ginawa nating 1,700 individually. Okay? So, lahat? Individually. So, lahat. Members ng family, Doc. Yung 7 nila kanina, kada isa sa kanila, merong 1,700. Oo. Sige. So, talagang mas lalong gumanda. At saka dito sa yakap na ito, meron tayo kasing pinapasok dyan na napakagandang mga benepisyo. Okay. So, as to availment, ang dali lang. Pupunta lang tayo, yung kay Dr. Ivy, no? Pwede kayong pumunta sa Rural Health Unit Okay. and then dun magpapaselect. Halimbawa, kay Dr. Ivy, nagpagkaroon ng selection. So, unang gagawin dyan, of course, yung ating tinatawag na PCU. Ito yung liveness check. Ano yung importance ng liveness check? Meron kasi na lumalabas na kung minsan patay na pero nagkaroon ng first patient encounter. Okay. Ganyan pala nangyayari. Yes, Okay. kaya nagkaroon Kaya ngayon nagkikit tayo kayo, ng nagkikit ang security. PhilHealth. Okay. Natiyak natin na pag merong liveness check, tiyak mo na yung pasyente buhay. Okay, kasi mahirap makipag-usap sa kaluluwa, no? Okay, So, tama. so after niyan, papasok ngayon yung first patient encounter. Ayun yung parang sabihin nating turning point. Kasi once na nagkaroon ka ng first patient encounter, Pero Doc, wait ha. Sige. So, kailangan may registered ka na muna sa PhilHealth. Paparehistro ka muna sa PhilHealth. okay, i-discuss ko yung registration. Kasi yung registration, kung titignan natin, under the universal healthcare, all are already members. So 100% Automatic. of the population are members. Okay. Okay. Now, pag sinabi naman nating registration, ito yung inilalagay natin yung pangalan ng isang tao sa database ng PhilHealth. Oh. So as of now, we have at least 96 to 97% already registered Sa buong Pilipinas. sa buong Pilipinas. So ang ano lang natin for the registration para ma-capture natin yung mga hindi pang nakarehistro na about 3 to 4%. So ayun yung inaano natin, Konti na pinapasok lang. natin. Konti na lang. Pero kung we are in 110 to 111 million Filipinos, napakarami po nung 3%, Yung 3% na na, yun. tama, Oo, tama. ang Oo. dami po nun. Ayun po yung pumapasok sa registration. So sa yakap po, ang importante dyan is actually yung pagpasok niya, selection. Okay. Okay, kasi yung selection kasi, and then pumasok tayo sa PCU, and then pumasok tayo sa first patient encounter. Dun sa first patient encounter, Yan po yung sa health center. yes, sa Nagche-check health up po center. sila, di ba? Ayun na Okay. yung tinatawag natin na kukunin na yung mga vital signs mo. Okay. Okay. So ngayon, pag nagkaroon na tayo ng first patient encounter, matatali na yung pasyente or yung individual na yon doon sa facility na yon. Matatali siya. So, ibig sabihin, Matatali doon na siya siya. babalik dapat. Doon na siya magkakaroon ng consultation. So, umiikot tayo sa first patient encounter. Okay. Anong kadahilanan? Kasi pag nakita na namin na itong pasyente na to ay may first patient encounter sa isang facility, ay yun ang magbibigay hudyat sa amin para magbigay kami ng tinatawag nating pag-alaga doon sa pasyente, and that's the 680 pesos para mapangalagaan niya yung pasyente. So kaya siya natatali doon. Hindi siya pwedeng lumipat kasi naibigay na natin doon sa mag-aalaga sa kanya. Okay. Ngayon, after that, magkakaroon ngayon tayo ng MCA or yung Mutual Care Agreement. Ito ngayon yung usapan ng doktor at saka ng pasyente. Bakit tayo naglagay ng MCA as security? Kasi meron tayong mga napansin last year na naka-first patient encounter siya sa isang facility, pero ang sasabihin niya, hindi pa po ako nakapunta sa facility na yon. Yan. Di ba? May nangyayari pa akong ganyan. Meron pong nangyayari. Wow. Ganon. Talaga naman. Pero tingin ko naman, di naman po lahat. Ha? Hindi naman. Pero Dito sa at Bacoor, least- hindi mangyayari. Tingin ko yan. okay. Sige. Okay po. Oo. Pero, nangyayari siya. Okay. Oo. So, ang kailangan natin ngayon, mapangalagaan natin yung kapakanan ng pasyente para mas lalo nating mapangalagaan yung health niya. Okay. Kaya ang ginawa natin, nagkakaroon tayo ng MCA or ito yung pag-uusap ng doktor at saka ng pasyente. Magpipirmahan yan eh. Kaya sa amin pumirma pa. Yes. Pero Doc, oo. alam ko naman, tayong mga, siyempre, may mga pasyente, usually, kung sino yung doktor talagang pinunta mo, doon ka na talaga pupunta eh. Di ba? Yes, oo.
Pero depende kasi ang isang pasyente pwedeng meron niyang family doctor. Meron din niyang private doctor. Oh, yes. Pero pag pumasok kasi tayo sa yakap, meron siyang primary care physician. Yun So, ang yun yung tatawagin magbabantay doon. So, iba pa na. yun. Yes, oo. Okay. Go. So ngayon, ang maganda dito kasi sa yakap, ang daming benepisyo nating pinasok. Hindi lang yan 1,700 for individual Nagpasok pa rin tayo yung Yung sinasabi 1,700, yan yung pera yan. Nabibigay mo sa Pera health yan. center yan. Kada Babagsak doon. nagkaroon ng first patient Pasyente. encounter. Okay. 680 kasi yung unang pumapasok pag nagkaroon ka ng first Pero patient Doc, encounter. sabihin mo, baka mamaya akala ng mga tao, yung pera na yung matatanggap nila, ha? Okay, Hindi, ipapareceive natin yan dun sa facility na magbabantay sa'yo. Okay. Yan. So, 680 yung first tranche and then yung second tranche will be performance-based na yon kasi Okay. tinitingnan pa rin natin. So ngayon, after that, magkakaroon ngayon ng consultation. Okay. So, ayun na. Once na nagkaroon tayo ng consultation, ang maganda dito na sabi ni Dr. Ivy, meron kayo dental. Okay, yes. So, oo. ibig sabihin, pwede mong i-connect yung dental na yon dito sa ating yakap. Kasi nagbibigay tayo ng sariling benepisyo, yung magpapabunot ka, yung magpapalinis ka ng ngipin. Oo, kasama yun. Kasama yun. Kaya pumapasok yan sa yakap. And then, meron din kayo nasabi si Dr. Ivy kanina, yung sa mata. Oo, Okay. katarata. Siguro sa inyo, sa katarata, yung sa mga elderlies na yon. Oo. Pero ang PhilHealth naman, ang binibigay natin is for 0 to 15 years old. Bakit? Okay. Kaya tayo naglalagay ng 0 to 15 years old dahil malaki yung tsansa na ang problema ng bata ay pwede pang malunasan nung tinatawag nating corrective glasses. Correct. Yan. Oo. So, siguro after a while, after a year or so, pwede na siyang hindi magsalamin at nakakakita na siya ng maayos. Kaya 0 to 15 muna tayo. Yan sa naging, kaya po kami sa ating pong pondo sa school board fund, kami po, kasama ang DepEd, nagpopondo po ang city government yan. Libreng salamin sa mga bata. Yeah. Oo, kasi mayroong mga bata na nahihirapan pala bumasa, kaya pala nahihirapan bumasa dahil malabo mata. Kung minsan bumababa pa yung Oo, grado eh. nila dahil doon. So, pwede yung i-tie up na ngayon sa yakap. Okay. At saka, Saan Mayor, matutulungan na tayo dito? Mayor, meron na rin po Dr. tayong Cora. ka-partner. Actually, Mayor, meron po tayong magiging kamowa na isang optical clinic na yun nga po ang purpose, mas-screen po muna sa health centers yung mga bata. And then kapag na-identify po natin na may problema yung mata, i-refer po natin through PhilHealth Yakap din po yung pagbabayad. Opo, libre po yung magiging salamin po So, nila. libre na sa pabata, sa anak pamagulang niya, no? Opo. Ang ganda. Sige po, Doc. Ano pa? tignan nyo, ha? Maganda na yung dalawa. Meron pang isang mas maganda. Oo, ano Ito yan? yung anti-cancer screening. Okay. Which is yun, Oo, ginagawa na kasi natin ng konti. ngayon, pag sinabi nating cancer, usually kasi ang cancer, makikita mo na yan, medyo late stage na. Stage 3, stage 4, kasi yung mga bukol, pag nasa loob, hindi mo naman makakapayon At saka usually, yung cancer kasi, sabihin natin parang asymptomatic siya. Hindi mo nararamdaman unless na magkaroon ng obstruction, ng complication dun sa nearby organs, kaya mo siya malalaman. Pero itong anti-cancer kasi natin, remember this is risk-based. Ibig sabihin, makita na natin bago pa man mangyari. Makita na natin bago pa man lumala. So ito yung anti-cancer screening natin. Meron tayong 4 na organ na tinitingnan dito. It is the intestine, yung lungs natin, yung liver, at saka yung breast. And dun sa 4 organs na yon, 6 yung anti-screening natin na pwede nating gamitin, na pwedeng ma-avail through the yakap. Though ito nga lang anti-screening natin, of course, is para sa level 1, level 2, and level 3 hospitals. Wala pa mismo yung mga yakap RHUs kasi medyo matataas to, mga colonoscopy to, mga mammography. So medyo mahal yung mga gagamitin natin dito. So, sa hospital at na least yan. pwede. Hindi na Opo. pwede sa RHU clinic natin, ganun. Unless na otherwise, pero ngayon kasi ang policy natin level 1, level 2, level 3. Unless otherwise magkakaroon ng RHU ng mga gantong malalaking mga gamit, then pwede po yung ipasok through the policy na magkakaroon na ang isang RHU. Pero as of now kasi medyo usually kasi ginagawa to sa isang malinis or tinatawag nating OR complex. Aha. So mas to sa level 1, level 2 or level 3 facilities. Hindi pa nagtatapos doon.
Oh. Okay. Doc, bago ka magtapos dyan, ha? Hindi mo naman matatapos pa pala dyan. Pero siyempre, puro breast. Paano naman kami tayong palalakihan? Di ba yung prostate sa lalaki? Paano yun? May kasama ba? May programa ba rin kayo sa prostate? Sa prostatitis naman, meron din tayo, ginagawa rin ng mga RHUs yan. And of course, pag hindi ka pumasok sa yakap on the prostate, pwede yan through confinement if ever na may gagawin. So sabi nga natin, ang isang pasyente mula pagkabata hanggang pagkatanda, lalaki man o babae, merong benepisyong ibibigay ang PhilHealth. Okay, ayun. Kasi, syempre, natanong natin yan. Yan ang delikado sa ating mga kalalakihan. Diba? Sa breast, meron tayong mga programa, cancer screening, diba? Diba? Sa lalaki, yan ang isang malaking challenge sa atin. Sige, Doc, baka meron ka pang, paano nila man, paano po ba kung gusto nilang ma-avail yung PhilHealth benefits sa hospital, sa mga hospital natin, paano po yun? Oo. Nagsimula kasi tayo dun sa yakap. No? Kasi ngayon, sasabihin mo na, magbayad ka ng PhilHealth, magbayad ka ng contribution, pero ngayon, wag mo nang sabihin, hindi mo gagamitin. Ngayon, gamitin mo na ng husto. Kasi, nandito na tayo sa primary health care. Which is, sa yakap kasi, hindi kailangang may sakit ka para pumunta ka sa yakap. Okay. Okay, pwedeng wala kang sakit at gusto mo magkaroon ng consultation, pumunta ka sa yakap. Now, pag let's say, for example, sa yakap, no? Idagdag ko lang yung kanina na isa pang additional and then going tayo sa availment ng sabihin nating hospitalization. Kasi yung isang nagdagdag dyan, meron na tayong tinatawag na gamot provider. Oo, yung gamot. Gamot provider kasi pag sinabi nating yakap, meron tayong 13 laboratories, meron tayong 21 medicines. So ibig sabihin lang, pag nagkaroon ka ng consultation, through risk-based, titignan ng doktor kung ano yung kailangan mo na laboratorio. At yun ang ipapagawa. Pag may nakitang sakit, titignan ngayon ng doktor, yung primary care physician natin, kung ano yung kailangan mong gamot doon sa 21 medicines na nasa yakap. Okay. Kung wala dun sa 21, lalabas ngayon yan sa yakap at meron tayong accreditation ng gamot provider. Ito, nag-accredit na rin tayo ng pharmacy. Kaya kung mapapansin nyo, meron kayong naririnig before na 20,000. Oh yeah. Oh, Yeah. ang dami na. Maraming gusto mag-avail yan. Wala pa daw sila tatanggap niyan, ha? Oh, yun. Ayun nga. Ayun Hindi yung- po yan pera, Mayor. Akala po yata nung iba, pera po yung Oo, matatanggap nila. Yes, oo. Ayun yung misnomer natin, Mayor, ha, na, ba't ako wala pa ako nare-receive na 20,000? Hindi po. Nasa PhilHealth po, yung 20,000 na para sa individual na pasyente. Okay. Ibig sabihin lang po nun, once nawala yung gamot natin dun sa 21 ng yakap, pwede siyang lumabas sa isang pharmacy na gamot provider accredited ng PhilHealth at dun siya kukuha ng gamot. So, ibig sabihin nyo, dun sa health center natin, siyempre, wala sa 21. Gusto na sa kabilang, sa accredited pharmacy na ninyo, di ba? Oo. Si doktor pa rin po ba niya, ng PhilHealth, ng ating RHU, ang magre-reseta para siya maka-avail doon? Okay. Ang ganda nung ginawa ng PhilHealth dyan, kasi yung primary care physician natin, meron yan direct contact doon sa ating gamot provider. Okay. Meron siyang sariling prescription na may QR code. Ayun yung security natin na ayun yung ipapakita sa pharmacy or the gamot provider. Ibig sabihin lang nun, nakatag si Dr. Ivy sa database ng PhilHealth. Kaya registered ho lahat. Dapat Siya lahat lang, po ng oo. RHU natin na Nakatag. doctors should be accredited. Hindi naman. Ibahin natin. Pag sinabi kasi nating accredited, yung accreditation ng doctor is for the whole. Not just in yakap, but also in availments of inpatients and other products being given by PhilHealth. Tagging lang to. Okay. Kailangan accredited siya, tapos itatag namin siya sa yakap provider at sa gamot provider. Bakit? Kasi once na yung primary care physician na yon gumawa ng prescription, yung prescription kasi na yon ayun yung dadalin mo sa ating gamot provider. Kaya sila makaka-avail nung supposedly gamot na kailangan nila. If the doctor is not a primary care physician ng isang facility, ng isang yakap provider, hindi po siya makakagawa ng unique prescription natin. Correct. Kasi may QR code. Yes, oo. So pag pumunta ngayon siya sa isang gamot provider, hindi po niya makukuha ng libre yun. So si Dr. Ivy,
dito sa kanyang RHU, siya yung kinikilala nung gamot provider na yon na siya yung magbibigay nung unique prescription na yon. Yan. And dun ibinabawas, kada kuha mo, dun ibabawas sa 20,000. So hanggang dun sa gamot provider ninyo at yung yakap na medicine na 21, sa 20,000 pa rin mo yan. Yung sa yakap provider na gamot, nandun yun sa 1,700. Okay. Okay, yung 1,020, yung difference from the 680 dun sa first patient encounter, magkakaroon tayo ng 1,020. Ito ngayon yung mga laboratories and medicines mo. As performance-based siya. Ngayon, 21 yon, meron ngayon tayong list of 54 medicines sa ating gamot provider. Pero sabihin natin, parang ang konti ng 54. Tama. In totality, it is about 242 medicines in different preparations. Ang ibig sabihin lang natin sa preparation, meron kang 250 per 5, meron kang 125 per 5, meron kang 500 milligrams, 250 milligrams. So yung 54 natin is the core content. Yung 242 natin is the different preparations. Doc, paano naman? Pagka naubos na yung 20,000, paano na? Siyempre, kulang yan. Ilang ano lang yan. Baka, paano ang gagawin ng tao? Wala na. Iniisip kasi natin kulang dahil pag bumili tayo ng gamot, parang ang mamahal, di ba? Correct. Oo. Bibili ka ng isang paracetamol, parang 11.50 na yan or 15 pesos kada isang paracetamol. Pero kung iisipin natin, sabihin ko nga pala, ang yakap provider dito sa Cavite, we already have 110 yakap providers. And we have 96 gamot providers, isa sa pinakamataas sa atin, sa Calazon area. Kasi ang total natin na yakap providers is about 305, and ang total natin na gamot providers for Calazon is 159. Okay. So ngayon, kung mapapansin natin, ang dami nating pharmacy, pero hindi lahat sila accredited. Tama. Oo. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na price ceiling. Okay. So kung kaya nila yung price ceiling ng mga medicines na nasa 54 na medicines, tsaka sila pwedeng magpa-accredit sa PhilHealth. Ibig sabihin lang, yung possible na 15 pesos ang isang tableta, sa price ceiling natin is baka 2 pesos and 50 cents lang. Okay. So kaya mo napapatagal ngayon yung 20,000 mo. Okay. Pero wag nating isipin na pag may natira tayong 5,000 ngayon, i-add mo yun next year, ha? Magiging 25,000. Hindi po. Mawawala na po yung 5,000 mo ngayon, pero you will be having a new 20,000 next year. Okay. So for 1 year po yung 20,000 Yes, na yan. calendar year po siya. Pero alam nyo, Doc, ang challenge namin with syempre sa health natin, kasi pagka pumunta ho sa kanila, sinusubukan namin Okay. Ngayon sinusubukan natin. From the health center, syempre check up ng Dr. Ivy, pupunta ho sa social welfare office natin kasi may action center po kami. Okay. Sa action center natin, diyan po, nasa mga barangay din yan. Meron po clustered kami barangay. Doon ka pupunta sa action center, ma-avail mo yung burial assistance, siyempre, lahat po lahat ng financial assistance, guarantee letters natin sa mga hospital, at siyempre, kailangan nila ng gamot. No? And others, yung mga scholarship, kasama po yun. So, nagiging challenge po namin ng social welfare office natin. Siyempre, resetahan ni doktora, hinihingi ng ating patient, gamot. Okay? Ito, hingi ako pambili ng gamot. Pagka binigyan namin ng gamot, ayaw kunin. Gusto, alam mo, gusto? Pera. Napakalaking hirap po talaga, nagiging challenge sa amin ngayon. Pero, yun nga di ba? But at least, kasi akala ng mga tao, yung 20,000 po, makukuha nyo na pasarili nyo yung pera. Hindi po ganun. Kaya po may mga sistema na ginagawa po ang PhilHealth, di ba? Para po talaga ma-avail ninyo. Ang problema rin dito, Doc, may mga tao na siyempre minsan alam nyo, ayaw nila yung mga yung tawag dito, generic. 'Di ba? Okay. Minsan ayaw ng generic. Paano po ba 'yon, Doc? Okay. As doctors, no? Ako kasi nagkakasakit ako pero I don't use branded. Yung core content po, let's say amoxicillin. Amoxicillin ang core content niya, ayun din po yung makikita mo sa branded.
Kaya lang siya nagkakaroon ng sinasabi nating hindi gumagana, inferior yung gamot, is because madaling pikein ang generic. Okay? Kasi kung makikita natin yung mga generic natin, usually 100 tablets nasa isang bote. Mhm. So, syempre, madaling anuhin yun, madaling sabihin natin, very Gayahin. inventive kasi. Madaling gayahin. Pero kung bumili ka ng isang branded, nakabox na siya, naka-blister pack pa siya, at correct. meron pa siyang foil. Mas mahirap dayain. Pero nadadaya pa rin merong mga talagang magagaling na ano. So, ayun lang naman yung maganda dito. Dahil, of course, once na nag-a-accredit kami ng pharmacy, we'll make sure na maayos yung mga binibigay niya na gamot. So, bawat kuha ng gamot ng isang pasyente through the QR code or the prescription pad or prescription na binibigay ng isang primary care physician, doon unti-unti nababawas yung medicine at saka doon unti-unti nababawas sa 20,000. Okay. At saka right there and then malalaman ngayon ng pasyente kung magkano pa ang natitira sa kanya. Ayan, po-post po natin dito kung ano po yung mga accredited na pharmacy ninyo, di po ba? Para malaman din ng ating mga kababayan kung saan sila pupunta. Actually, pwede namin kayong bigyan, no? Kasi meron kaming ipinalabas na QR code. And this is only in Region 4A. Wala pa itong sa ibang region. Oh, no? wow, good ha? Kasi may Galing talaga. innovation na ginawa ang Region 4A na gumawa kami ng QR code. So, let's say for example, pag iniskan mo itong QR code na to, malalaman mo doon kung ano ang mga accredited yakap providers, Good. kung ano yung mga accredited gamot providers, at saka kung ano yung accredited yakap with gamot providers. Kasi meron mga facility na meron na rin gamot sa loob. Okay. Ngayon, meron pa kaming isang QR code ngayon dito na pag iniskan mo na naman yon, malalaman mo kung saan yung location ng mga gamot providers na yon. Para at least alam mo. Kasi remember, ang gamot providers kasi is portable. Pag binigyan ka ng prescription ni Dr. Ivy, pwede mong kunin sa Cebu yun. Ganon. Yes. Pwede mong kunin sa Mindanao. Pag halimbawa, nagbakasyon ka doon, pwede mong kunin. Meaning kahit saan, pwede mong kunin. Pero nakalista yon, hindi ka pwede magdoble-doble. Dahil malalaman ng gamot providers, pag kinuha mo sa Mindanao, malalaman niya na. Halimbawa, 30 medicines yung kinuha mo, malalaman niya. Yan. So, ang maganda dito, portable siya. So, gumawa kami ng QR code na malalaman mo kung ano yung mga accredited gamot providers natin. Okay? So, maganda na siya. Pero ito yung isang dilema. Pag halimbawa ako, may nireseta sa akin si Dr. Ivy. Nagpunta ako ngayon sa isang gamot provider. Pagpunta ko doon, ay walang gamot na kailangan ko. So, di ba parang nai-stress ka? Oo naman. Alam mo, And then- tao pa. Ayun, iba ng klase na tao. And then, pupunta ka uli sa isang gamot provider. Pag pumunta ka uli doon, wala rin doon yung kailangan mong gamot. So, ang ginawa namin, naggawa kami ng QR code na nandito yung mga gamot providers. At the same time, pag clinic mo yung right side niya, makikita mo kung ano yung hawak niyang mga gamot. Kung sino yung pwede mong puntahan para na meron dukunin. kang makukuha. Ang galing ha? Ayan. Galing. So, ayun, yung QR code na ginawa, this is only for Region 4A. So, ibig sabihin, yung mga gamot providers at saka yakap providers doon, ang meron pa lang doon is, of course, yakap and gamot of Quezon, Cavite, and Laguna. Wow. So, swerte pala tayong tatlong probinsya na yan, ha? Di ba? Yan. Makikita nyo po sa screen yung QR code na yan para ma-check ninyo. Makita nyo na yung sinasabi ni Dr. Edwin. Ano pa bang pwede nating karagdagang impormasyon patungkol dyan sa mga programa pa ng PhilHealth? Okay. Actually, meron tayong mga pinasok, especially dito na, sa mga hospitals natin, Okay. meron tayong mga referral. Let's say, for example, meron po ba sa inyo yung government Meron facilities tayo nyo? dito STRH. Yan Yes. nag-iisa po na DOH hospital, yan po yung nandito sa Bacoor. No? Na yan po dahil po sa bisa ng aking pong batas nung ako po yung nasa kongreso. Yun po yung tinarbaho ko talaga. At nagkataon, alam nyo, nung bago
COVID, mag-declare na talagang wala na makalabas. Doon po na i-turn over yan, eksaktong-eksakto, in a few days before biglang nag-lockdown tayo. So yan pong STRH, yung Southern Tagalog Regional Hospital, ang nag-iisang DOH hospital sa lalawigan ng Cavite. Nandito yan. Yan po yung dati nating Bacoor District Hospital. Na dapat supposed to be yan, sa city po yan, sa munisipyo pa, that time, dinonate po ng amin pong amayan. Yung lupa na 5,000 square meter, kalahating hektarya, dinonate po sa munisipyo ng Bacoor. And then, pinagawan po ng building, nanghingi po tayo sa iba't ibang senador, no? Hanggang sa natayo po natin. Tapos yan, nagkaroon kami ng with the province, no? Na sila magpatakbo. So yun po. Tapos nitong sabi ko, masyadong, konti yung serbisyo. No, sabi ko, tingin ko it's about time na dapat i-upgrade natin to level 3 hospital. Kaya yun po talaga ang ginawa natin sa Kongreso. At swerte na talagang napagbigyan po tayo. Actually, nakatulong sa akin doon si Governor Tan, na dating congresswoman. Yan. Before, Siya ang nakasama ko sa Kongreso. Siya yung chairman ng Health. Yes. That time, kaya natulungan niya ako na maging DOH hospital. At ngayon, lumalaki na po ito. Actually, yan po yung ating episode lang. Recently, ginawa po namin din yan. No, ang STRH para sa mga serbisyo na binibigay po ng ating hospital, regional hospital. So anyway, sige po, pagpatuloy nyo. Kaya ako natanong kasi yun dahil baka meron silang mga hindi pa nagagawa na pwede nilang gawin para mas pataas nila yung sabihin nating makukuha nila para mas mapaganda pa yung tinatawag nating magagamit nila sa facility. And that is, one is the referral method. Yung referral natin kasi, every patient nila, pwede nilang i-refer yon sa isang yakap provider. Each referral will give them 300 pesos. Yung hospital, DOH. Yes. Oo. So, biro nyo, hindi pa alam. Pero ito kasi yung hindi alam ng mga facilities natin. Ang ganda kasi nito, ito na yung universal healthcare. Ito na yung referral method. Na dapat, kasi once na nagkaroon ng, nasa ER siya, no? Ito pa yung isang maganda kasi we have new benefit which is the OECB or Outpatient Emergency Care Benefit. Yan. Dati, wala tayong OECB. Wala tayong benefits for emergency. Ang meron lang tayo is resuscitation package. So, ibig sabihin, mamamatay na siya, i-resuscitate mo siya. Revive, doon parang tayo revive, no? magkakaroon ng package, which is about 7,000. Ay, Oo. Pero ngayon, nagkaroon tayo ng OECB or Outpatient Emergency Care Benefit. Bawat gawin na laboratorio, medisina, at anything na gagawin pa dun sa pasyente can be reimbursed by PhilHealth. lahat, kahit magkano po. Hindi naman lahat. Meron tayong listahan na pwedeng i-reimburse. Pero, pag sinabi kasi nating emergency, pwedeng na-disgrasya dito, may ambulance, ipupunta siya sa ER, ina-accredit na rin po natin ang mga ambulansya. Pati ambulansya? Yes, nagbabayad na rin po tayo doon. Meron ba tayong doktora? Meron ba tayong ambulansya na accredited na ng... Wala pa po, Mayor. Ayan, kailangan Pero, na. pero hindi ba mahigpit? Siyempre, ang penalty dyan, sabihin, may doktor na naman. Sa totoo lang, problema po talaga namin lahat, ng, even barangay. Sorry. Even barangay, hindi po kaya namin mag-provide ng doktor na kasama sa ambulansya talaga. Pero kasi kung titignan mo, ayun nga ang inaano ko dito maximize yung pwedeng itulong sa inyo ng PhilHealth. Para pag na-maximize mo yan, mas maraming papasok sa inyo para makapagdagdag tayo ng pangangailangan natin. Yan. So, another one is the unbundling of yung pregnancy, yung panganganak. In-unbundle na natin yan kasi dati kung saan ka nagpa-prenatal, doon ka dapat manganak. Kung saan kami nagbayad, dapat doon lahat ang gagawin. Pero in-unbundle na namin yan. Pwede kang magpa-prenatal dito sa isa, prenatal doon sa pangalawa. At pwede kang magpa-laboratorio sa isa, magpa-laboratorio sa pangalawa. Babayaran din namin yun ng hiwa-hiwalay. Yan ang isang problema rin ng mga pagkabuntis, di ba? Yes. Hindi tinatanggap basta-basta ng ating po mga doktor. Pagkalalo kung manganganak ka na, kaya kailangan may prenatal talaga sa kanya. Yun po ang challenge minsan ng mga ating mga kababaihan na buntis. Pero napansin nyo kanina yung sinabi ni Doktora, 2
to 4. Mm. Ibig sabihin, yung mga complicated cases, yung mga may comorbidities, hindi dapat ipapanganak sa RHU. Dapat sa mga higher level. Hospital. Oo, para tiyak na yung papaanakin sa RHU ay hindi complicated. Yan. So, medyo sabihin nating na limit yung pwedeng gawin ng RHU, and these are the non-complicated cases. So, ano naman, tinatahi-tahi natin isa-isa para at least, ang pinakaginagawa kasi ng PhilHealth dito is mapaganda lalo yung benepisyo na nakukuha ng ating mga miyembro. Ayun, maganda. Maraming pera kasi ang PhilHealth, di ba? Kaya kailangan talaga i-avail po natin. Hindi kailangan magkasakit tayo. Pero sa totoo lang, iba po yung ginagawa ng PhilHealth ngayon. Kasi prevention talaga. Ma-check up ka ng mas maaga, mas maganda eh. Yes. Di po ba? Magagamot ka agad yung sakit. So yun, mabalik tayo kay Dr. Ivy. Dr. Ivy, ngayong August, di ba? Meron tayong programa, yan ligtas-tigtas na nabanggit mo rin kanina. Maaari mo ba mabigyan ng impormasyon? Paano? Kasi yan, alam mo, yung bakuna, talagang sa totoo lang, takot ang mga nanay. Hindi naman yung bata eh. Yes, Hindi yung po. bata eh. Ang problema, yung mga magulang, lola at lola, ang minsan talaga, na nagkakaroon tayo ng problema, kaya ayaw nilang pabakunahan. Paliwanagan natin yung ating mga manonood. Opo. Actually, naiintindihan namin, Mayor, kasi di ba recently may mga issues tungkol do sa deworming, kaya nagkaroon po talaga ng takot yung ating mga magulang. Pero lagi po namin paulit-ulit na sinasabi na ligtas po yung ating mga bakuna. So, ito po mga bakunang ito ay matagal na pong proven na safe at talagang ginagamit din po, hindi lamang po dito sa ating bansa, maging sa ibang bansa. So, ngayon po kasi ang strategy po natin, yung tinatawag po namin mobile fixed post. So, sa isang barangay, halimbawa po sa subdivision, meron po tayong i-identify na lugar kung saan nandun po yung ating mga vaccinator. Pero meron din pong iikot para Bye-bye. magtingin kung meron din pong mga bata na kailangan bakunahan at sila po yung iengganyohin natin na pumunta po doon sa ating fixed post para magpabakuna. So, lahat naman po yan, kumbaga documented po natin yung ating mga babakunahan. And if in case po na hindi maiiwasan na magkaroon ng adverse reaction, nandito rin po ang ating opisina para po bigyan din po ng luna. So, sasabihin po ng mga nanay, kasi baka lagnatin, baka po magkaroon ng ganitong rashes. Yun po kasing mga lagnat, pagkakaroon ng rashes, yan po ay mga tinatawag po na mga side effect na normal po na pwedeng maranasan po ng ating mga batang binabakunahan. Oo, yan ang minsan natatakot. Siyempre, lalagnatin talaga. Ako naman, alam niyo, totoo lang, yung bakuna, binabanggit ko nga yan. Alam niyo po, ang bakuna, katulad ng COVID, Diyos ko po, di ba? Nung una talaga, ako po takot na takot dyan pagpasaksak ng COVID. Dahil totoo lang, ang trial niyan sa atin na, diretso na sa tao talaga. Di ba? Hindi nasubukan na matagal. Di ba? So talagang dinarekta na sa tao. Kumbaga, bahala na ang Diyos eh. Di ba? Pero kung di tayo naniwala po doon, di lahat, mas marami pa ho na matay ngayon. Di ba? Kung di tayo naniwala sa bakuna ng COVID noon. So sana naman po mga kababayan, bigyan natin ng pagkakataon, lalo na po to para sa kabataan po natin to, sa mga anak natin. Siguraduhin nyo, ito po yung protection nila. Di ba? Kaya nakikiusap po kami sa mga magulang, sa mga lola at lola, pabakunahan po natin ang ating pong mga anak. Dahil last year, medyo mababa, doktora, di ba, ang ating as reported natin sa DOH, di ba? Mababa, ilang porsyento lang ba nasaksakan natin ng mga bata? Parang nasa 20% lang po tayo nung nakaraang taon, Mayor. Di mo, 20% lang ho na recorded ng DOH. Napakababa po. Libre po ito, wala kayong gagastusin. Kung may side effect, nandiyan pa rin ho ang health center natin. Pagka nakita nyo nilagnat o nagka-rashes, pwede ho kayong bumalik sa health center para po maagapan kung ano man yung nasa isip ninyo para po sa inyong mga anak. Yun. So, paano mo ba mahikayat, doktora, itong ating mga kababayan na magpatingin agad? At syempre, pag walang, alam mo, kalimitan sa atin, baliwala, nalagnat lang ako lagnat laki lang di ba? Lalo sa mga bata. Paano mo sila pwedeng makonbinse? Sana po laging alalahanin ng ating mga kababayan na health is wealth. Ang kalusugan po, hindi naman po yan tuwing kailan, kung may sakit lang, saka po tayo magpapacheck up. Mas may importante po na bago pa man po tayo magkasakit,
Kaya nga po nandyan po yung ating PhilHealth Yakap services kasi hindi lamang naman po yung check-up or consultation services ang pwedeng i-avail. Kasama po talaga dyan yung preventive services. Kaya dapat po i-avail po natin kasi benepisyo po natin itong lahat. Hindi po yan kung kailan lang malala na saka lang po pupunta sa ating mga health centers. Mas importante po na maagapan po natin para syempre po mas malusog po ang ating pangangatawan. Yan, health is wealth. Tandaan po ninyo yan, ha, mga kababayan. Totoo naman yun. Hindi lang po sa salita yan. Totoo yan. Napakahirap po magkasakit. Kahit kinabanggit nga kanina, yung tungkol sa puso, di ba? Ako po, na-angioplasty na ako. Di ba? Pero kailangan gawin eh. No, nung una, medyo, syempre, kakabahan ka. Pero nung sabi ko nga sa doktor, nung ako nasa operating room ako, sabi ko, kasi actually angiogram lang ang gagawin. Pero kausap ko yung doktor ko, sabi ko, Dok, ayokong gigisingin mo ako. At sasabihin mo bukas, angioplastic pa kita. Sabi ko, Dok, pag kami nakita kang bara, ay nako, tirahin mo na. Okay na, bahala na. Bahala na sa akin ng Panginoon. Diba? Yun, magiging naman, pagkagising ko, okay ako eh. Yun. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon at siyempre kay Dok Nick Cruz, yan po yung doktor ko eh. Dok, ayan, salamat. Ano po ba? Ito ano po ba yung inyo pong mahalagang paalala o mensahe sa ating mga bawat Bacoreño pagdating sa kalusugan at paggamit ng serbisyong pangkalusugan ng ating gobyerno? Ano ba, Doktora? Ikaw muna, sabi mo. Katulad po na sinabi ko, Mayor, kanina, na ang kalusugan po talaga ay napaka-importante. Hindi lamang po ito sa pagpapagamot, kundi kasama na rin po yung pag-iwas, yung tamang Bawal na impormasyon. pagkain, ganun. Opo. Kasi syempre dapat alam po natin kung ano po ba yung mga bawal. Hindi natin dapat isipin na may gamot naman kaya okay lang na kumain ng bawal. At saka syempre yung tamang impormasyon kasi marami po talagang fake news ngayon kaya po yun po yung nagdudulot ng pagkatakot ng mga tao na mag-avail ng mga serbisyong pangkalusugan. So, ang City Health Office po nandito lang po palagi para maglingkod. Kaya magtanong lang po kayo sa mga doktor. Sila po eksperto dyan. Tiwala lang, tiwala. At siyempre, ano masasabi niyo, Doc Edwin? Okay. Kung titignan kasi natin, no, once na nagkasakit ang isa man sa isang pamilya, once na nasa bahay ka, pwedeng lahat mahawa. Correct. So, hindi isang tao lang ang kailangan mo dito. Pag sa walang bahala mo, yung konting ubo mo, pwedeng after 2 days, lahat ng kasama mo may ubo na. Tama. Yan. Ayun yung use ngayon, itong tinatawag nating yakap. Dahil pag nagpunta ka agad sa yakap provider, nandyan si Doktora Ivy, tutulong na agad sa'yo yan para ma-prevent yun na lumala pa. Para pag umuwi ka sa bahay, masaya yung pamilya mo. Dahil once na magka-problema ka, unang-una, especially pag padre di pamilya, mawawalan niya ng sweldo. Oo, bigyan din ng trabaho. Yes, oo. Pag nahawa yung nanay, siyempre, mahina yan, hindi yan makakapagluto, maapektuhan din yung mga bata. So, napaka-importante. Yung ating yakap, pumunta po tayo kay la Doktora Ivy. Puntahan niyo po lahat sila. Kaya yan ni Doktora Ivy. Pumunta ho kayo dan. Sabi nga natin, hindi po kailangang may sakit pag pumunta kayo sa RHU. Pag gumamit kayo ng yakap, kahit wala kayong sakit, pumunta kayo sa yakap para magkaroon kayo ng consultation. Para malaman natin, kasi merong mga sakit na hindi mo alam na meron ka. Hindi nararamdaman. Yes, oo. Pero makikita ngayon yan ni Doktora Ivy. Yan. Kaya marami nang pupunta sa'yo ngayon, no? So, ayun lang. Samantalahin natin na meron tayong PhilHealth at meron tayong Mayor Strike at meron tayong Doktora Ivy na mangangalaga sa inyo at tutulungan po ng PhilHealth sila. Ayan, nako, napakaganda po niyan. Alam po ninyo, di ba, sa ating mga kababayan, dito nakita ko ngayon, di ba, itong PhilHealth po, tulong sa inyo at tulong din sa gobyerno ng Bacoor, sa mga LGUs. Diba? Kasi ang totoo lang malaki po ginagastos natin sa PhilHealth. Sweldo ng mga staff, doctors. Actually, naging challenge po ng city government ng Bacoor. Recently lang din kulang tayo sa doktor, di ba? Ngayon talagang marami na tayong doktor ngayon, di ba? Nagdadagdag pa tayo ng doktor. At recently naging problema natin, dentista. Sabay-sabay nag-retire. Kasi medyo may edad na, nag-retire. So, talaga nabawasan kami. Minsan nga, talagang may nakita pa ako tuloy ko, magagagalit yung mga tao. Siyempre, hindi makaya. Kung isa lang dentista, paano naman gagawin natin? Nakaschedule na nga. Nahihirapan din po yung ating mga
ating mga health workers. So, konting pasyensya lang, pero ginagawa naman ng paraan. Ngayon, nagpapadagdag din tayo ng mga dentista ngayon para lahat ng ating mga rural health units, may mga doktor, hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, dadagdagan pa natin yan. At syempre, may dentista talaga na harap sa inyo dyan. So, yun po, ini-improve namin. Malaking bagay po itong tulong ng PhilHealth sa LGU at syempre sa community. Diba? Imbis na yung nagagastosan kami, at least yung bibigyan yung pera na pwede namin pangdagdag, kasi yung pera namin mapupunta sa amin yan, panggastos din po dyan di ba? Yun yung totoo, diba? Yung sinasabi nyo kanina, baka akala nila, yung 1,700? 1,700. Yung 1,700 na yun, baka akala ninyo, pupunta sa inyo yun, hindi po yun. Diba? Pupunta sa facility yun para sa improvement po ng serbisyo nila para sa inyo. Ayan. So ito po ang uling tanong ko sa inyo, dalawa. So, paano ba? Makakalapit muna kay doktora muna. Paano ba makakalapit? Ano ba? Contact number? Kung may social media pa ang ating mga health centers. Wala tayong mga cellphone numbers po sa ating health centers, pero meron po, bawat health center po natin ay may social media account. And meron din pong official Facebook page ang City Health Office. So, pwede po silang mag-message po dun sa ating page. Ayan, doon po kayo mag-message ha. At syempre, kay Dr. Edwin Oriña. Doc, anong masasabi mo sa ating mga kababayan? Okay. So meron kasi tayong 6 na local health insurance office. Meron tayo sa Gumaca, meron tayo sa Lucena. We have also in Trece Martires, Dasmariñas, San Pablo, and Calamba. So dito pa lang pwede na silang lumipat. At meron tayong regional office mismo sa Grand Central Terminal sa Lucena. Pwede kayong lumipat. And at the same time, pag nasa hospital na kayo, meron rin po tayong tinatawag na P-Cares. So, ayun po yung mga tao ng PhilHealth na tumutulong sa ating mga miyembro. At meron tayong reach out. Yung reach out naman po, ayun yung tumutulong sa mga hospitals. So, marami po tayo, pero yung mga contact numbers, ipopost po natin kasi medyo marami yon para at least alam nila kung paano sila makadirekta sa PhilHealth. Ayun. So, yun. Marami tayong mapopost ngayon at marami makikita ngayon ang ating po mga kababayan. Again, maraming salamat kina Dr. Ivy Marie Irastorza ng Office of the City Health Services. At syempre, kay Dr. Edwin M. Oriña, ang ating Regional Vice President ng PhilHealth Region 4A. Thank you very much po sa napakahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan at mga benepisyong dapat malaman ng ating mga kababayan. Hindi lang Bacoreño, hindi lang Caviteño, Pilipino. Ayan. Sana ay marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayon. Tandaan, ang tamang kaalaman ay susi sa mas maunlad at maayos na lipunan. Kung may mga tanong po kayo o nais niyo pong malaman ng iba pang serbisyo ng ating pamahalaan, patuloy lamang kayong tumutok sa serbisyo sa Bacoor Resident Podcast. Nais po nating magpasalamatan ang ating pong mga sponsors. Ayan! Ang Dr. Wong's Sensible, OJ Corito, Fashion Sense 28, Dancel Bakery. Thank you very much! Ayan. Ito po ang bibigay ko sa inyo. Meron tayong facial mug. Ito yung passion. Meron pa akong Passion Sense 28. Doktor, para sa inyo po yun. Ayan, Doktor. Ayan, sa iyo, Dr. Clara. Dok, ayan. At siyempre, hindi rin mawawala ang pabango natin. Ang locally made yan, ha? Locally made po yan na sponsor natin. So, muli po, huwag niyo pong kalimutang i-like, i-follow, at i-share ating pong official social media pages upang manatiling updated sa mga programa at serbisyong hatid ng pamahalaang lungsod ng Bacoor. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Strike B. Revilla. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong suporta hanggang sa susunod na episode kung saan muli nating ihahatid ang tunay na serbisyo para sa bawat Bacoreño. Dahil sa Bacoor, gusto natin at home lahat tayo rito. Maraming salamat po! Magandang gabi po.